sa isang maliit na tahanan sa gitna ng katahimikan ng gabi. May mga sigaw na mas malakas pa sa ingay ng telebisyon. Sa bawat pagbukas ng pinto, hindi yakap ang sasalubong, kundi takot. Isang ama na lasing, isang inang pilit tinatago ang gutom. Mga batang natutong tumahimik kaysa umiyak. Gabi-gabi inuulit ang parehong tanong. Hanggang kailan magtitiis ang isang pamilyang unti-unting ginigiba ng bisyo at galit? Ito ang kwento ng pamilya ni Rigor at Marites, isang kwento ng sakit na nagbabadya ng pag-asa. Ano? Wala man lang mang mainit na pagsalubong para sa tatay niyong masipag magtrabaho. Rigor, lasing ka na naman. Alam bang 2 araw ng puro noodles ang kinakain ng mga bata dahil wala tayong pambili ng maayos na pagkain. Pero ikaw, ginagastos mo lang sa alak ang kinikita mo. Nagtatrabaho ako ng lubos. May karapatan ako. O ayan, pabili na kayo ng bigas. Masaya ka na. Hindi lang naman pagkain ang kailangan namin, tay. Alam mo bang hindi pa bayad ang kuryente? Alam mo bang may bayarin pa si Nini sa school? Ay, huwag mong sigawan ang tatay mo. Pagod yan sa trabaho. Matuto ka rumispeto ha. Hindi mo ba nakikita ang pagod niya sa araw-araw? Hindi madali maging haligi ng tahanan. Pero Lola, natatakot ako kapag ganyan siya. Palagi na lang siyang lasing, palagi na lang siyang nagkagalit. Ikaw matakot ako. Ganyan lang talaga yung tatay mo. Mahal ka niyan. Ako nagpapakain sa inyo. Papakihirap para mabuhay kayo. Wala kayong karapatang sabihin kung anong dapat gawin. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Tila walang katapusang bangungot ang bumabalot sa maliit na tahanang ito. Si Rigor, uuwing lasing, sisigaw at nagsisira ng mga gamit. Mga yabag niyang pasuray-suray ang nagsisilbing hudyat ng panibagong gabi ng takot. Sina Marites at ang mga bata, nagtsatsagang kumain ng noodles kung meron man. Habang ang iba'y sabay-sabay na kumakain ng hapunan. Sila'y sabay-sabay na nagtitiis ng gutom habang pilit ikinukubli ang hinanakit sa bawat subo. Isang siklo ng pananakit, pangamba at katahimikan na tila wala ng katapusan. Si Nene, sanay na raw siya. Sanay na sa sigawan, sanay sa luha ng kanyang ina. Pero kailan pa naging normal ang matakot sa sariling ama? Kailan pa naging bahagi ng kabataan ang pagbibilang ng kung ilang bote ng alak ang naubos ngayong gabi? Sa bawat patak ng alak, may patak din ng luha. Sa bawat galit na binibigkas, may inosenteng damdaming dinudurog. Unti-unti ang tahanang ito ay hindi na tahanan, kundi tulungan ng emosyon. Tao po! Magandang araw po! Ah, kayo dyan ba si mama mo? Opo. Pwede bang pumasok? Opo. Ay, may tao po. Sino yan, nak? Ay, magandang hapon po. Ano pong mapaglilipad namin sa inyo? Magandang hapon din po. Tuloy po muna kayo. Pasensya pa kayo marami. Mrs. Magandang hapon. Ako nga po pala si Von Michael Martirez. Ako po ay isang social worker galing po sa Hope Foundation at tatanungin po kita kung kamusta po kayo. Ay, ayos lang naman po. Nakakaahon-ahon naman po kahit papano. Gawa ng ang asawa ko po ay siya lang ang nagtrabaho at ako lang po ang naiiwan dito sa bahay at may 2 po kaming anak. Kamusta naman ang iyong mga anak? Nag-aaral ba sila? Mabuti naman po, nag-aaral po at yung isa po na panganay ko ay magaling sa eskwela, gawa ng
Ganun din po yung kapatid niya na si Lile. Ayun, okay naman po. Mrs., may natanggap kasi kaming ulat mula sa inyong barangay tungkol sa kalagayan ng inyong pamilya. Maaari ba natin itong pag-usapan? If okay lang sa inyo? Tungkol po dun sa pamilya po namin, ang asawa ko po kasi ang nagtatrabaho at ako lang po ang naiiwan sa bahay kasama ang aking 2 anak at ang kanya pong nanay. Ngayon po, na tuwing magsasahod po siya sa trabaho niya, yung mga kinikita niya po ay ginagastos niya lang po sa alak, kaya po kaming mag-ina dito ay nagugutom na. Tapos hinihintay po namin siya, minsan gabi na po siya umuwi o kaya madaling araw. Kaya para po sa akin, sobrang hirap na wala akong katuwang dito sa bahay habang siya nakikipag-inuman sa mga barkada niya, sa mga kaibigan niya. Tapos hindi man lang po kami naisip dito sa bahay ng mga anak niya na nahihirapan at nagugutom na. Alam kong mahirap ito para sa inyo, Mrs. At gusto naming tulungan ang inyong pamilya dahil ang pag-iinom ng inyong asawa ay may malubhang epekto sa inyong pamilya, lalong-lalo na sa mga bata. Hindi na po kami masaya dito sa bahay. Sinubukan ko na pong kausapin si Rigor, pero hindi po siya nakikinig sa akin. At si Nanay Konsing naman po, lagi siyang kinakampihan. Nauunawaan ko yung Mrs. At may mga hakbang tayong maaaring gawin para matulungan si Rigor at ang inyong pamilya. Napag-isipan niyo na ba ang posibilidad ng rehabilitasyon para sa kanya? Hindi pa nga po eh. Baka po kasi magalit siya. Mrs., alam ko mahirap ito para sa kanya, pero kailangan niyang harapin ang kanyang problema. Ang mahalaga, hindi kayo nag-iisa. Nandito kami para tulungan. Rigor, kailangan nating mag-usap. Natatakot na ang mga bata. Natatakot na ako. Ang pag-inom mo, sinisira ang pamilya natin. Hindi ko alam kung paano titigil. Pero gusto ko bang huminto tayo? Kung gusto ko, tutulungan ko naman. Siguro tamang asila anak. Ayaw lang kita nakikitang nahihirapan. Pero kailangan mong humingi ng tulong. Ayokong mawala kayo. Kung ganun, gawin natin ang unang hakbang nang magkasama tayo. Minsan, kahit gaano natin gustong tiisin, darating ang puntong kailangan na talagang humingi ng tulong. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil mahal natin ang pamilya natin. Kaya't nang kumatok ang social worker sa kanilang tahanan, nabuksan din ang pinto, hindi lang ng bahay, kundi ng pag-asa. Si Rigor at Marites ay humarap sa mga araw ng pag-aalinlangan, takot at pag-amin. Sa bawat konsultasyon, unti-unting nabubuo ang tapang. Unti-unting natutong magsalita, makinig at unawain. Walang madali. May mga araw na gusto na nilang sumuko. May mga gabi pa rin umiiyak si Nene sa takot at si Totoy sa galit. Pero sa bawat pagbalik nila sa opisina, isang hakbang ang naidaragdag sa kanilang pagbangon. Hindi ito perpektong proseso, pero ito ay totoong laban. Laban para sa pagbabago, para sa katahimikan, para sa isang tahanang may respeto at pagmamahalan. At sa bawat pakikipag-usap sa social worker, mas lalong tumatatag ang desisyon. Pipiliin nilang lumaban para sa isa't isa at para sa pamilya. Natutunan ng kanilang pamilya na harapin ang sakit. Hindi sa sigawan, hindi sa pagtakip ng mata, kundi sa pagkilala sa pagkakamali at sa bukas palad na pagtanggap ng tulong. Si Rigor ay natutong huminto, natutong makinig, at higit sa lahat, natutong magsimula muli. Si Marites, si Totoy, si Nene at si Lola Pasing, unti-unting nabawi ang katahimikan, ang ngiti at ang tiwalang matagal nang nawala. Tao po, magandang araw po. Ano yan?
Magandang naman na. Natutuwa akong nakikita kayong nagsisimula muli. Utang ko to sa kanila, sa sarili ko. Hindi madali, pero ayokong bumalik sa dati. Nandito kami para sa'yo. Palagi. Sa tulong ng social worker, naipinta muli ang larawan ng isang tahanan. Hindi perpekto, pero buo. Ngayong wala ng bote ng alak sa mesa, mas ramdam ang hapunan. Mas maririnig ang halakhak kesa sigawan. Ang dating paulit-ulit na sakit, napalitan na ng unti-unting paghilom. Ito ang patunay na ang pagbabago ay posible. Basta't may lakas ng loob na humingi ng tulong at may pusong handang magpatawad. Sa huli, pamilya pa rin ang naging sandigan. Pagmamahal pa rin ang naging sagot. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Kumakabog na naman ang dibdib. Sa pagkabahala, nadala ng daigdig. Sa dami ng nangyayari, saan ba ko lalapit? Kundi sa'yo lang ako